So, ayun mga kasang, nasilipin natin yung binibreed natin na beta dito. Kung saan magkasama sila dyan ng magdamag. At ayun, kung mapapasin nyo na nasa tabi na yung ating female at maputi na yung mga bubble nest niya. So, ibig sabihin niya na may mga eggs na yan. Malamang sa malamang pag ganyan itsura ng bubble nest. Marami ng eggs yan dyan. So, pag ganito, dapat tanggalin na natin yung female dahil tapos na siya mangitlog para mas makafocus yung ating male sa pag-aalaga ng mga eggs. So, yan, baka may stress pa sila. So, dahan-dahan natin kunin to at ibalik natin sa kanyang aquarium tank. Yan. Ang tingin ko pa dito, no, hindi masyadong nabubog yung female. So, iwanan na natin yung male dyan dahil yung male yung mag-aalaga sa ating mga eggs hanggang sa mag-hatch yan, no? Sana mag-hatch yan kasi ang tagal ko na rin hindi nakaka-breed ng beta. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapagpalaki ng fry ng beta. So, yan. Nakikita ko may mga itlog na nga. So, positive na meron ng itlog yan. At hayaan muna natin siya dyan ng 1 to 2 days. Huwag muna natin silip-silipin. At ayun mga kasang, ibalik na natin yung female doon sa kanyang aquarium tank. At yan, kung mapapansin nyo, no, swerte natin kasi yung male hindi niya masyadong binugbog yung female. Sa mga hindi pa nakakita, no, panoorin nyo yung video ko nung nakaraan na pinagsama ko lang sila basta kasi ganun ako mag-breed ng ng beta. Pinagtatabi ko sila na nagkakakitaan sila ng mga 3 to 5 days tapos pinagsasama ko. So yung mga kasang, napansin ko naman ngayon, yung female natin na flowhorn, mga 3 weeks pa lang nung huli tong nangitlog. Pero ngayon ang ganda na ng kulay niya. So isang sign nyo na pwede na siya mag-itlog ulit o nasa kondisyon na siya para i-breed ulit. Yun yung pinakauna nyo mapapansin na maganda yung maganda yung kondisyon, maganda yung kulay, at maganda yung body form niya. So yan, buksan natin yung ilaw para mas makita nyo na talagang napakatingkad ng kulay niya ngayon. At hindi ko pa ito na-expect, no, kasi 3 weeks pa lang nung huli natin siyang sinubukang i-breed. Ngayon parang tingin ko magbe-breed na naman to. Pwede na naman natin to i-breed. So ayun, ayusin ko na yung kanilang pinag-breedan na 50 gallons. Doon ko ulit ita-try i-breed itong ating female na to tsaka yung isang male natin na flowhorn. So ayusin na natin muna. So yun mga kasang, gaya ng dati, lalagay natin sa loob ng breeding cage yung ating female, tapos nasa labas yung male natin dahil hindi naman natin pwedeng basta pagsamahin yan at baka mag-away sila at baka magkasakitan. So ganito yung setup natin pag nagbe-breed tayo ng flowhorn, no? At pag nagpe-pairing tayo, so dalawang option lang ang pwede nyo gawin dyan pag ready na siya mangitlog. Pwede nyo tanggalin yung breeding cage at i-observe sila kung mag-aaway sila. Kung hindi sila mag-aaway, pwede na nating hayaan yun na magkasama hanggang sa mangitlog na yung female. Ngayon, pag tinuray nyo pag-iwalay, tanggalin yung cage at magkasama sila pero nag-lip lock sila at nag-aaway sila, ibalik nyo ulit yung cage, no, hanggang sa ayun, kung mangitlog na yung female natin, naka-cage na lang siya. So pagkatapos na lang niya mangitlog, mga 1 hour lang naman yan, tsaka natin pwedeng pakawalan yung male doon sa itlog tapos tanggalin na natin yung female. So hindi pa rin sure yun, no, kasi pag ganun minsan kinakain ng male yung eggs natin. So yun, subok lang ng subok guys, no, dahil hindi naman talaga lagi tayong makaka-perfect na magiging successful ang ating breeding, lalong-lalo na itong mga flower na to na minsan medyo mahirap intindihin ang behavior nila. So kahit gaano katagal na tayong nagbe-breed niyan, minsan hindi pa rin natin nagagawang i-breed sila ng maayos. At depende pa rin sa kanila yun, no, kung magbe-breed sila ng maayos, hindi natin makakontrol yan. So ngayon ang gagawin na lang natin is mag-observe tayo. Tingnan natin kung kung magpe-pair to hanggang bukas.
At so yun mga kasang, no, umaga na ulit at silipin natin yung ating beta breeding dito. So yun, nakikita ko na ngayon na meron na nag-hatch. Ang bilis nag-hatch nito, no? Wala pang 2 araw, nag-hatch na siya agad. So parang kagabi o kahapon ko lang ng umaga nakita na may eggs to. Tapos lumipas lang yung gabi, pag gising natin ng umaga. Ito na nga, nag-hatch na nga sila at yung iba ay nasa bottom. Ibig sabihin yan, kaka-hatch lang yan at hindi masyadong naasikaso pa ng male yan dahil sa sobrang dami. Kailangan na kasing ilagay yan doon sa bubble nest. At yan, kung mapapansin nyo, nilagyan ko na rin yan ng halaman para kahit pa paano may makakapitan yung ating mga fry. So ayan, nakapag-patch nga tayo ng beta ngayon. Tignan natin kung marami makakasurvive na dahil ang hirap din buhayin talaga ng mga beta fry dahil sa sobrang liit nila. Ang hirap pakainin. Tapos ayun, din natin alam kung aalagaan ng male yan. So yung male dyan, ikikip lang natin dyan hanggang mga 5 days. Alright, ito naman yung update natin sa ating binibreed na hindi pa rin siya nangingitlog. Ayan, no. Nasa loob pa rin siya ng cage yung female at hindi pa rin siya nangingitlog pero medyo drop tube na siya ngayon. So ang plano ko susubukan ko tanggalin tong breeding cage at titignan natin kung nag-pair na sila dyan, no, dahil magdamag naman silang nandyan na. So try natin. Kung mag-aaway to, i-cage natin ulit. Pero kung hindi mag-aaway, mas mabuti, no? Para antayin na lang natin mga itlog na ganyan. So ayan, medyo mahirap na tanggalin. So yun guys, no, parang divider lang to guys, no. Pag tinanggal nyo yung divider, kailangan i-observe nyo muna yung isda nyo kung mag-aaway ba o hindi. Kasi hindi naman natin alam din ang mga takbo ng isip nyo mga yan. So ito trial and error lang natin talaga kung mag-aaway sila. Ngayon, ito kung mag-aaway to, minsan hindi mo agad makikita yan tumatagal yan 1 minute, 2 minutes. So kailangan mo i-observe yan at least mga 10 minutes na kailangan bantayan mo muna sila kung magkakagatan sila. Kasi pag nagsimulang kumagat yung isa dyan, magkakagatan na yan. Pero kung hindi naman papalag, malaman natin, no? Kaya ayun nga, importante na i-observe nyo pa rin para kung sakaling magkasakitan yan, maiwasan natin at ulit natin, no? Ma-cage natin ulit yung female. So yun mga kasang, no, mga ilang minuto na nakakalipas, siguro mga 10 minutes na, hindi pa rin sila tapos sa paikot-ikot nila. At yun nga, minsan nagkakaroon talaga ng ganyan na pagkakataon na napakatagal nila mag-pair. So umabot nga tayo ng hapon dito ngayon. Siguro abutin tayo ng hapon para mag-pair sila, no? Pero tinitignan-tignan ko pa rin kasi hindi naman sila nagkakagatan. So pag nagkagatan talaga sila, dapat talaga ihiwalay na. Pero pag ganyan na paikot-ikot lang, observe lang tayo dahil hindi naman natin yan pwedeng kontrolin talaga. At kung mag-aaway, paghiwalay na lang natin. So yung mga kasang, inabot na ako ng hapon dito at ayan, kung makikita nyo, hindi na sila nag-aaway ngayon. So maganda to na ganyan na yung ginagawa nila. At hindi na natin kailangan bantayan pa yan at magagabi na rin kasi hapon na. So kahit mangitlog yan mamayang gabi, madaling araw, magkasama naman sila dyan. So wala na tayong kailangan pang gawin dyan, kundi hintayin na lang na mag-lay ng eggs yung ating female. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, no, at inumaga na tayo ulit pero hindi pa rin nagda-drop ng egg yung ating female. Pero kapansin-pansin na naglilinis na siya ng pwesto dyan kung saan siya mangingitlog. At mas nakalawit na rin yung kanyang tube. So mas nakadrop na yung tube niya. So any moment dito ngayong araw na to, siguro mangingitlog na to. So hinihintay-hintay ko na lang din dahil wala naman din ako magagawa talaga. Hintay-hintay lang tayo guys kung kailan mangingitlog yan. Pansin ko lang din, no, na doon siya sa baba naglilinis. So possible na mangitlog siya doon sa bottom ng tank. Pero mas gusto ko sana kung diyan siya mangingitlog sa kanyang clay pot para mas makokontrol natin yung mga itlog at pwede nating ilipat-lipat. So ayun, pero sa totoo lang talaga wala tayong magagawa doon kundi mag-observe na lang. At ayoko na silang bulabugin pa. At depende na lang sa female yan kung saan niya gustong mangitlog talaga dyan. Ayoko na maglagay ng divider o kung ano man para doon talaga siya mangitlog. So ayan na lang natin guys para hindi na rin sila may stress. Observe lang tayo.
So yung mga kasong, no, inabot na naman tayo ng hapon. So pangatlong araw na nila na magkasama ngayon. At hindi pa rin nangingitlog yung ating female, pero kitang-kita niyo yung ano niya, no, yung tube niya ay talaga naka-protrude na. At labas na yan. So any moment talaga ay mangingitlog na yan. Siguro ngayong gabi na to. Pero kailangan ko na i-upload ang video na to at kailangan ko na mag-upload. Kaya i-update ko na lang kayo sa susunod na video. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.